Diniklarang special working holiday ang February 25, 2025 para sa ika-39 na paggunita sa People Power Revolution o EDSA Revolution. Ngunit para sa historia ni si Dr. Jose Victor Torres, profesor ng De La Salle University, ang komemorasyon ng EDSA Revolution ay hindi lang isang holiday. Pagbubuod ng historiador, ang EDSA Revolution ay 4 na araw na pag-aalsa laban sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tinawag natin People Power kasi it was a non-violent revolution made by the Filipino people. No, it was actually a revolution that led to the downfall of the Marcos administration. No? As we all know, the Marcos administration was in power for like almost 20 years, since the declaration of martial law in 1972. No? And it was basically in our history books. We say that it's the downfall of the dictatorship. No? Matapos mabago ang kasaysayan ng Pilipinas, naniniwala si Dr. Torres na kailangang patuloy na gunitain ang People Power Revolution. Ang problema kasi natin mga Pilipino, mahilig tayo mag-diriwang. We celebrated the end of the dictatorship. We celebrated the return of our democracy. The only problem is we did not continue to live with the ideals, yung diwa nitong mga okasyon na ito. Kaya lumalabas parati sa atin na frustrated tayo. Ilan naman sa mga mag-aaral sa bagong henerasyon ang sangayon din na gunitain ng EDSA Revolution. It's a big part of our history. It made us who we are ngayon, mga Pilipino, and maraming hindi magandang nangyari na hindi natin dapat kalimutan. I think yes, kasi the reason why it happened in the first place naman was for the better. So I think we should look at yung intentions of people as to why they did it and why it happened. Nakaka-proud na until now sinaselebrate pa rin siya since it shows how much yung pinapakita talaga anong kakayahan ng tao in general. It's nasa pangalan naman ng people power. It shows how the people is really the people. It shows how the people are the reason kung paano tumakbo talaga isang bansa. Payo ng historian sa mamamayan, alamin ang kasaysayan, huwag itong kalimutan at patuloy na ipaalala sa mga kabataan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.